yung atin sanang isasagawang isang malayang pagtitipon doon. At yan ay tila naging adaptation na ng mga local government units. Talagang ginagawan po nila ng isang sistematikong paraan para magkaroon po ng alibay. At kasama nga po dyan, sa mga alibay na yan, yung pagpaparke ng mga truck na yan at sinasabi po nila na pagsasagawa daw ng pagbibindisyon at isa pa yung tinatawag nilang renovation. Pero kung papansinin po natin, bakit itong mga local politicians na to, parang mga bahagang kanilang mga buntot at takot na takot tuwing malalaman nila na may gaganaping maisog rally sa kanilang mga lugar. Iisa lang po ang kanilang sinasabi. Pagpasensyahan nyo na, hindi talaga kami makagalaw dyan at hindi kami po pwedeng lumantad. Dahil nga po, merong puwersa na nanggagaling sa itaas na pumipigil po sa pagpayag nila sa pagkakaroon natin ng mga maisog rally. At alam nyo na po yun. Sa ikatlong pagkakataon ay mulingang nakansela ang nakatakda sanang maisog peace rally ng grupong Transparency, Accountability, Peace and Security o TAPS Coalition nitong Sabado, Mayo 25. Sinabi pa ng mga organizer ng TAPS kung anong estilo ang ginawang pang-uusig ng mga lokal na pamahalaan doon sa Bustos, Bulacan at Dumaguete ay ganun din raw ang ginawa sa Tacloban. Sabi ni Verdel de los Santos, dumaan naman raw sila sa tamang proseso at nagbigay sila ng abiso sa LGU para gamitin ang RTR Freedom Park pero wala naman silang natanggap na sagot. So far sa pagkakaalam po namin, wala pong written letter na ibinigay sa ating mga local organizer bilang tugon. Kasi nakalagay po sa BP 880, dapat kung hindi payagan o hindi, magbibigay ng written document ang local government kung ano man yung kanilang magiging tugon. So on the part ng Tacloban City, ay wala pong response na ibinigay through a written or legal. Base kasi sa impormasyon ay magkakaroon nga raw ang Tacloban LGU ng isang linggong showroom sa RTR Plaza para sa bidding ng mga heavy equipment. Pero sabi ni Placido Piloso po, alibay lang ng mga LGU ang paglalagay ng mga truck sa parke na pagdarausa ng maisog rally dahil bakit naman raw nila ito itatapat sa tuwing magkakaroon sila ng pagtitipon. Actually, nag-umpisa po yan noong nandun tayo sa Bustos na kung saan hindi rin po natuloy yung atin sanang isasagawang isang malayang pagtitipon doon. At yan ay tila naging adaptation na ng mga local government units na kapag na-anticipate po nila na doon gaganapin ang panawagan o ang demand ng TAPS Coalition patungkol po sa transparency, accountability, peace and security, talagang ginagawan po nila ng isang sistematikong paraan para magkaroon po ng alibay. At kasama nga po dyan, sa mga alibay na yan, yung pagpaparke ng mga truck na yan at sinasabi po nila na pagsasagawa daw ng pagbibindisyon at isa pa yung tinatawag nilang renovation. Sabi pa ng organizers, wala silang ibang pwedeng maituro na nasa likod ng pang-uusig para pigilan ang kanilang malayang pagtitipon kundi yung mga nasa pinakarurok ng kapangyarihan. Tanggap naman raw nila ang katotohanan na kung yung ibang congressman ay nagagawang impluwensyahan ang local government, ay paano pa kaya ang Tacloban na baluarte ng mga Romualdez? Ang local government units, mayroon pong mga sariling constituensyan na pinoprotektahan at pinagseservisyohan. Pero kung papansinin po natin, bakit itong mga local politicians na to, parang mga bahagang kanilang mga buntot at takot na takot tuwing malalaman nila na may gaganaping maisog rally sa kanilang mga lugar. Iisa lang po ang kanilang sinasabi. Pagpasensyahan nyo na, hindi talaga kami makagalaw dyan at hindi kami po pwedeng lumantad. Dahil nga po, merong puwersa na nanggagaling sa itaas na pumipigil po sa pagpayag nila sa pagkakaroon natin ng mga maisog rally. At alam nyo na po yun. May mensahe at paglilinaw naman ang grupo kaugnay sa pagsasagawa ng maisog peace rally. Tayo mga Pilipino tayo, meron tayong kultura na tinatawag na habang pinipigil, lalong nanggigigil. So bilang maisog, siguro masasabi natin na walang umaatras sa paninindigan natin. So ulitin namin, stand corrected, hindi ito destabilisasyon, hindi ito pagsalungat sa kasalukuyang administrasyon, ngunit pagkalampag o paggising kung ano yung mga kaganapan na nangyayari ngayon
na hindi nararamdaman ng taong bayan na mayroon tayong gobyerno na mas kumakalingas sa kanila, bagkus ay nagkakaroon ng mga pagkilos na hindi tumutupad dun sa tinatawag na general welfare na nakasaad din naman sa local government code.